Good evening, brethren. Magandang gabi. Nadali ako ng mali yung orasan ko sa computer. Akala ko wala pang 9. Ayan. Sige, we're gonna start. Manalangin po tayo, tapos didiretso tayo sa study natin ngayong gabi regarding sa hypostatic union. So, good evening, ARBC brethren, tapos sa mga kaibigan natin from other churches. Sila Darlene, James, Christina Sofia, Mariel, Queenie, Zandra, Zel. Ayan. Magandang gabi po sa inyo. Magsimula po tayo. Let's pray. Diyos naming Ama, maraming salamat sa inyong habag at inyong biyaya. Dahil ngayong araw na to, ang Lunes, ay binigyan nyo kami ng pagkakataon mula na para pag-aralan ng iyong anak na si Jesus. Dakilang Ama, humihiling kami ng pagkilos mo gamit ang Espiritu para bigyan kami ng iluminasyon, bigyan kami ng pagbubukas isip, bigyan kami ng paglilinaw, bigyan kami, O Diyos, ng uri ng pagkakaintindi na nakasandal, nakaangkala sa Biblia. Patawarin niyo po kami, O Diyos, sa mga panahon na iniisip namin na hindi na namin kailangang saliksikin yung Bible para makilala ka. Patawarin niyo kami, O Diyos. Ganon din, patawarin niyo kami sa aming mga mental na katamaran, intellectual na katamaran, na iniisip namin na hindi na namin kailangan gawin ito. Patawarin niyo po kami. At inihiling din namin, O Diyos, ang palagi niyong pagpapasigla sa amin para kilalanin lalo ang pagka-Diyos mo, ang bawat persona mo. Sa pamamagitan po nito ay papabanalin niyo kami lalo. Sanctify us through our knowledge of you. Inihiling namin ang lahat ng ito alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so sound test. I think okay naman yung sounds ko. Sound. Ayan, okay. Sige po, start po tayo sa pag-aaral natin. Again, itong pag-aaralan natin ay hypostatic union. So, napag-aralan na namin to sa Bible class sa church. Hindi kahapon na Sunday, nung December 8, yung last Lord's Day, doon namin siya napag-aralan to. May mga dinagdag lang ako na kaunti at may binawas din ako. So, yung binawas ko dito ay yung communication of properties. So, bala ko sa next Monday, yun naman ang magpo-focus doon. Ngayon, hinati ko lang yung subjects regarding hypostatic union. Saka naglagay tayo ng ilang mga heresies na indicated para ma-distinguish natin ano yung tamang pagkilala kay Jesus according sa Chalcedon at ano yung hindi. So, yan. Simulan po natin yung pag-aaral natin. So, simulan natin to sa pagtingin sa Trinity. Bawat person ng Trinity ay merong role pag pinag-usapan natin ang incarnation. So, bawat persons ng Trinity ay may role pag pinag-usapan natin ang incarnation. Ang basic doctrine ng Trinity ay kailangan sa pagiging mananampalataya. Alam natin may iisang Diyos, may tatlong persona, at yung tatlong persona ay distinct mula sa isa't isa. The Father is not the Son is not the Spirit is not the Father. Pero, ang Father ay Diyos, ang Son ay Diyos, ang Spirit ay Diyos. Pero hindi tatlong Diyos, iisang Diyos. So, yun yung pinaka-basic lang ng doctrine natin ng Trinity. At sa usapin ng Trinity, bawat persons ay may role
may role dito sa pagkakatawang tao ng Logos, pagkakatawang tao ng second person ng Trinity. So tignan lang natin sila isa-isa. So first, yung Father. Anong role ng Father sa sa incarnation? Ang role ng Father sa incarnation, according to Psalm 40 verse 6 na kinote ng Hebrews chapter 10 verse 5, ang sinasabi nito ay may katawan na hinanda ang Ama para sa kanyang Mesiya, sa kanyang bugtong na anak. Sabi ng Hebrews 10:5, but a body you have prepared for me. So, when Christ came into the world, He said, sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have prepared for me. Pag sinabi ng Bible na merong katawang hinanda para kay Kristo, ang naghanda doon ay ang Ama at ang katawan ay para kay Kristo, yun ay isang figurative language, isang figure of speech na synecdoche. Ang ibig sabihin ng synecdoche, a part represents the whole. A part represents the whole. Ibig sabihin, pag sinabing naghanda ng katawan ang Diyos para kay Jesus, hindi ibig sabihin na katawan lang. So it refers to body and soul. Yung body ay nagre-refer sa humanity. Body ay nagre-refer sa humanity. So, ang pinrepair ng Ama ay katawan at kaluluwa. Buong pagkatao yung pinrepair niya para sa kanyang anak. So, sabi ni Thomas Brooks, the Father ordained, formed, made fit, and able Christ's human nature to suffer, to undergo, suffer, and fulfill that for which He was sent into the world. Ang ibibigay ng Ama sa kanyang anak ay isang pagiging tao para magawa niya yung tungkulin niya bilang isang tagapagligtas, bilang isang tagapamagitan. So ang hinanda ng Diyos na pagkatao para kay Jesus ay isang walang kasalanang pagkatao. So lahat ng yan ay fitted para mismo sa fitted yon para sa gifts at graces para ma-perform yung mga mediatorial work ng Panginoong Jesus. So ibig sabihin nun, ang ibig sabihin nun ay ang Father, siya yung master architect. Siya yung nag-design, siya yung nag-prepare ng pagkatao na i-assume ng Logos. So ayan ang role ng Father. Ang role naman ng Holy Spirit ay siya naman mismo yung gumawa. So yung Ama yung naghanda, yung Ama yung nagdisenyo, at ang mismong nag-create ng soul, yung mismong nag-create ng body, nag-create mismo ng humanity ni Jesus, ay walang iba kung hindi ang banal na spirito. So napakalinaw niyan. Dun sa sinabi ng angel kay Mary, doon sa Luke 1:35, sabi ng angel kay Mary, the Holy Spirit will come upon you, the power of the Most High will overshadow you, therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. Yan ang role ng Holy Spirit, siya yung responsable sa mismong paggawa ng kaluluwa at katawan ni Jesus sa sinapupunan ni Maria. Kaya very unique yung pagbubuntis ni Maria kasi virgin birth siya. Lahat ng nagbuntis na milagro mula sa Bible na nasa Bible, lahat ng kailangan ng pagtatalik, kailangan ng intimacy, kahit si Abraham sa si Sarah, yung nanay ni Samuel, si Hannah, yung asawa niya rin, ay isang priest, kailangan nilang magtalik. Hindi lang sila makabuo dahil may katandaan na, pagkabaog, yun yung mga problema, yun yung sinulusyon na ng Diyos. Yun yung milagro, kahit baog, hindi. Nagkaanak pa rin sila. Ganon din kay John the Baptist. Walang anak si Zechariah saka si Elizabeth. Pero lahat yun may intimacy. Si Mary lang ang nag-iisa na nagbuntis ng walang pagtatalik. Ang mismong bumuo ng pagkatawan at pagiging katawan at kaluluwa ni Jesus ay walang iba kundi ang Holy Spirit. Siya ang responsible sa physical at spiritual life ng Panginoong Jesus. Now, ano naman ang role ng Logos? Anong role ng Son?
Ang role ng Son ay yung decision making. Father ang nag-prepare ng humanity ni Jesus, yung Holy Spirit ang directly nag-create ng humanity ni Jesus, at ang Son, ang Logos naman, ang nagdesisyon na siya mismo ay maging Diyos tao, mag-incarnate. Ibig sabihin, hindi napilitan si Jesus dito sa pagkakatawang tao niya mismo. Ayan yung makikita natin. At ganun din, yung union na ito, wait lang. May naghahabol ang pusa. Anyway, yung role na ginawa ni Jesus ay yung decision making, na magkaroon ng union, yung kanyang magkaroon ng union na tinatawag na hypostatic union, that he will be forever God-man. Walang hanggang magiging Diyos-tao. So, yung decision na yon ay may napakalaking significance para sa ating salvation. Now, titignan na natin diretso yung union na yon mismo, yung pinag-uusapan natin, yung hypostatic union. So, according kay Mark Jones, sa kanyang book na A Christian's Pocket Guide to Jesus Christ, sabi niya dito, the technical term for the logos assumption of a human nature as opposed to the assumption of another person, ang inassume ng person ni Christ ay human nature. Hindi siya nag-assume ng another person. So, ang tawag doon ay anhypostasis. Anhypostasis. This speaks of the human nature being personalized by the Logos. Hence, the statement that the Word became flesh is a statement of this personal union of two natures. Not a statement that the divine nature someone changed into a human. So, dito, kailangan nating tanggapin na may misteryo, pero ganun din, kailangan nating tanggapin na meron tayong kayang maintindihan sa pagkakatawang tao ng Diyos. Ang mismong sinabi, pagkakaintindi natin dapat ng Scripture, ay ang person ni Christ, yung person, second person ng Diyos, ang Logos, ay nagkatawang tao. Kaya yung mismo yung wording ng John 1:14, the Word became flesh. The Word is the second person. Yun yung sinabi sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word was with God. The Word was with the Father. Hindi yung Father, yung became flesh. Hindi yung Spirit, yung became flesh. Yung second person ang nagkaroon ng flesh. Ibig sabihin, hindi yung divinity yung nagkaroon ng flesh. Hindi yung godhood yung nagkaroon ng flesh. Kung hindi yung person, second person ng Diyos. At yung humanity na yon ay isang impersonal humanity. Walang pagiging katawan ni Jesus nang wala si Jesus, yung person ni Jesus. So, let's continue. The divine essence is incapable of alteration and communication. Theologians refer to this union as the hypostatic union, the union of the divine and human natures in the person of Christ. Isang persona, dalawang kalikasan. Unique ito kay Jesus. Walang ibang ganito. Si Jesus lang ang may dalawang kalikasan at ang likas ng pagiging Diyos at likas ng pagiging tao. Yung pagka-Diyos ay hindi naging tao. Hindi tumigil yung pagka-Diyos at nagkaroon ng pagkatao. Kung hindi, habang siya nananatiling Diyos, yung persona ng Diyos na si Logos ay nag-assume ng humanity. So ito yung pinag-uusapan natin kapag sinabi natin na hypostatic union. Very clear sa Scripture na ang Panginoong Jesus ay may dalawang kalikasan. Siya ay totoong Diyos at siya ay totoong tao. Siya ay totoong Diyos. Siya ang Alpha and Omega, simula at wakas. Walang ibang pwedeng i-describe na simula at wakas kung hindi Diyos. Yan ay reference sa Diyos sa Old Testament, yan ang reference ni John sa Book of Revelation. Si Jesus ay may pre-existence. Bago pa man siya ipanganak, nag-e-exist na siya. Bago pa siya
i-conceive sa sinapupunan ni Mary, siya ay Diyos na. Siya ay nag-exist na. He uphold all things. Siya ang may hawak sa lahat ng bagay. Siya yung may hawak ng buong providence. Siya yung may hawak ng buong sustenance ng creation. Meron siyang dominion sa lahat ng bagay. Siya yung may hawak sa lahat meron siyang otoridad sa lahat ng bagay. Ang tinawag din siyang Diyos. Yan yung sinasabi ng mga cults na pakita niyo sa akin kung saan merong sinabi ng Bible na Diyos si Jesus. Napakaraming beses. John 1:1, the Word was God. John 20:28, si Thomas, my Lord and my God. Sa Ephesians 1:20-22, rather Romans 9:5, Romans 9:5, regarding election yun, pero basahin mo yung earlier. Sino yung Diyos na binabanggit doon? Si Jesus. Hebrews 1:8-9, sino yung tinawag ng Ama na Diyos? Yung anak. Sa 1 Peter 1:1, sa 2 Peter 1:1, God, our God and Savior Jesus Christ. Sa Matthew 28:19, nung inutusan tayo na i-baptize yung mga na-disciple, ang sinabi ni Jesus, ganito kayo mag-baptize. Mag-baptize kayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pinantay niya yung sarili niya sa Ama at Espiritu. Siya ay Diyos. Pero totoong tao rin si Jesus. Meron siyang true humanity. Siya ay galing sa lipi ng mga tao. Si John mismo nag-confess na kapag merong mga nagsabi na hindi totoong tao si Jesus, heresy yun. Heretical yun. Sabi niya, hindi Kristiyano yun. Pag sinabi na hindi totoong naging tao si Jesus. Kasi double yun eh. Ang heresy, mamaya titignan natin yan isa-isa. Pero pinaka-basic lang, ang heresy ay pagtatanggi sa pagiging tunay na Diyos ni Jesus at pagtatanggi sa pagiging tunay na tao niya. So ngayon lang, lalo na sa Pilipinas, ang nakikita lang natin na cults, Christian cults, ay yung mga tumatanggi sa pagka-Diyos ni Jesus. Pero sa Bible, yung pagtanggi din sa pagiging tunay na tao niya ay heretical. So sa buong New Testament, tinuturo si Jesus na siya mismo ay pinoprove na siya namatay sa krus. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos. Ibig sabihin, may totoong pagiging tao si Jesus. Nabasa natin siya kumakain, umiinom, umiiyak, natutulog, napapagod. Pagiging totoong tao yun. Ito yung sinabi ni James Renihan to the judicious and impartial reader sa Baptist Symbolics regarding sa Christ the Mediator sa chapter 8 ng Confession. Sabi niya, Jesus
Sound test. Ayan, naputol yung internet connection ko. Mag-join ulit ako. Okay na pa. Wait lang. Sound test, sound test. Ayan, okay. Buti mabilis lang. Akala ko matitigil na eh. Ayan, sige. Sound test, sound test. Dinig po ako. Sound test, sound test. Okay. Ayan. Nawala yung internet bigla. Okay. Sige, let's continue. So, nasa na tayo? Pagiging tao ni Jesus. Si Jesus, nung nagkatawang tao siya, na vinail yung glory niya according to John 1:10-11, ibig sabihin nun, kapag nakita natin siya, hindi natin mahahalatang Diyos siya. Hindi natin mahahalatang Diyos siya. Ang sabi ni Renihan, if he walked by, he would have appeared as any other carpenter. If someone shook hands with him, he would have noticed his calloused hands, like the hands of many manual laborers. Na kapag nakasalubong mo si Jesus, hindi mo mapapansin na Diyos siya. Makikita mo siya na parang kapwa mo tao. Yun yung ibig sabihin ng vinail yung glory niya. Naging totoong tao siya. Hindi nagniningning si Jesus, hindi siya lumiliwanag, wala siyang halo. Hindi mo siya makikita bilang Diyos dahil sa pagiging totoong tao niya. Yun yung totoong pagiging tao ng Panginoong Jesus. Hindi siya Superman. Wala siyang super strength, wala siyang super kung ano namang super. Naging totoong tao siya katulad mismo natin na mga tao. So, anong itsura ng pagiging tao ng Panginoong Jesus? Ang nakalagay sa Confession of Faith, ang nakalagay sa chapter 8 on Christ the Mediator, sa paragraph 2, merong 3 phrases. At yung 3 phrases na yon ay he has all the essential properties, common infirmities thereof, yet without sin. Ito yung pagiging tao ni Jesus. Lahat ng meron yung pagiging tao, meron siya. Lahat ng common infirmities, kahinaan ng pagiging tao, meron siya. Pero may qualifier sa dulo. Yet, without sin. Wala siyang kasalanan. So, tignan natin yan isa-isa. Yung bawat descriptives na yan. So, pag sinabi na ng confession na all the essential properties, ang ibig sabihin nun, lahat ng nagko-constitute sa tao, ng pagiging tao, meron si Jesus. Si Jesus ay isang lalaking tao, human male creature, sa kanyang pag-incarnate. Ibig sabihin, meron siyang totoong human male body at meron siyang human soul. Nakita natin yan sa Luke 2:52. Siya ay lumaki. Siya ay lumago sa kaalaman, lumago siya sa pangangatawan. Sa 1 John chapter 1 verse 1, nakita na tunghayan nila yung pagiging tao ni Jesus. Si Jesus din ay may kaluluwa, pang-taong kaluluwa. Nung mamamatay na siya, sabi niya sa Ama, into your hands I commend my spirit. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kaluluwa. So merong katawan at kaluluwa si Jesus. Ang lahat ng mga aspects ng pagiging katawan, meron siya. Meron siyang utak, puso, atay, kamay, buto, nervous system, circulatory system. Meron yung Panginoong Jesus sa pagkatawan niya. Meron din ang Panginoong Jesus ng totoong kaluluwa, yung rational. Meron ang Panginoong Jesus na isipan, pangtaong isipan. Meron siyang konsensya, meron siyang damdamin. Iyang lahat ng yan na totoo sa tao, yan ay totoo sa kanya. Yung common infirmities naman, ang ibig sabihin nito ay yung limitasyon, universal weakness ng pagiging tao. Pag sinabing weakness, hindi naman sinasabi nito na yung strength weakness, kung hindi yung limitasyon ng pagiging tao. Ano yung mga limitasyon ng pagiging tao? Yung growth, development. Si Jesus ay naging baby, lumaki siya, 1 year old, naging 2 year old, 2 years old, naging 3 years old.
Naging mula infancy, naging toddler, naging bata siya, naging teenager yung Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng mga bodily changes, may growth and development ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus ay meron ding mga physical at emotional frailties. Nalulungkot din siya. Siya rin ay nagkakaroon ng sense of loneliness. Ang Panginoong Jesus ay merong mga ganitong kahinaan. Hindi siya kasalanan, katulad ng hindi kasalanan yung paglaki. Hindi rin kasalanan yung emotions in and of themselves. Hindi kasalanan yung physical weakness. Pag hindi mo nabuhat yung 100 kilong bigas, hindi ibig sabihin nun kasalanan yon. Yun ay natural na kahinaan ng pagiging tao na hindi natin kaya lahat. Hindi mo kayang buhatin yung kotse. Okay lang yun. That's the common infirmities ng pagiging isang totoong tao. Ganon din, part ng common infirmities ay suffering. We can experience pagdurusa at ganon din kamatayan. Yan din yung naranasan ng Panginoong Jesus. Hindi exempted si Jesus sa suffering at ganon din sa kamatayan. So hindi ko na i-discuss yung sinabi ko ng Bible class regarding kay Mark Jones. Pero may position si Mark Jones dito na mas detailed. But anyway, siya ay totoong tao, may kaluluwa at katawan, meron siyang kahinaan or limitations ng pagiging tao, common infirmities thereof, yet without sin, wala siyang kasalanan. Ito yung Bible class din namin yesterday, yung yesterday ba? Hindi, Bible study natin pala last Monday, yung impeccability ni Christ. Issue ng impeccability ni Christ. So si Jesus ay walang kasalanan, wala siyang kasalanan, he's the sinless one from birth, conception hanggang sa kanyang kamatayan. He obeyed even unto death. So, ang totoong natukso siya sa lahat ng mga tukso na meron, pero hindi siya nagkaroon ng kasalanan. Now, punta na tayo sa Chalcedon. Ano yung fourfold na negatives ng Chalcedon? Yung Chalcedon, ito ay isang pagpupulong regarding sa pagiging Diyos-tao ng Panginoong Jesus. Itong golden standard para maintindihan natin ang hypostatic union. Maganda na basahin ito ng paulit-ulit para maintindihan natin yung totoong pagka-Diyos at pagkatao at kinalaman nito sa isa't isa. Nangyari ito noong 451 AD. Ano yung fourfold negatives? Yung hypostatic union, tinuturo nito na una, there is no confusion, then there is without change, then there is without division, and without separation. May kinalaman nito sa pagiging Diyos-tao ni Jesus. Without confusion, anong ibig sabihin nun? Na walang mixture, walang paghahalo. Nung nag-incarnate si Christ, nung nag-incarnate ang Logos, hindi naghalo yung pagka-Diyos at pagkatao. Walang mixture. Hindi ito Diyos na hinaluan ng pagkatao. Na parang hinalo mo yung blue at yellow, naging green. Hindi ganon si Jesus. Nung nagkatawang tao si Jesus, siya ay nanatiling Diyos habang naging totoong tao. Pangalawa, without change. Walang nagbago. Yung divine nature ni Christ ay nanatiling divine nature. There is no change. Immutable ang divine nature. Hindi ito pwedeng magbago. Therefore, walang nagbago, walang nabawas, walang nadagdag sa divine nature ni Christ nung siya ay nagkatawang tao, nung nag-incarnate siya. Walang substantial change sa divine Son. Pangatlo, without division. Ito naman, pinag-uusapan na yung person ni Christ. Yung person ng Logos ay hindi nahati. Hindi may divine person, tapos may human person. Walang human person si Christ. Wala siyang human person. Meron siyang human mind, meron siyang human soul, meron siyang human body, meron siyang human, everything human, pero wala siyang human person. Walang who-ness yung pagiging tao ni Christ apart from the divine Logos. So, walang separation ng persons. Yan ang basic ng hypostatic union. One person in two natures.
Number 4 na negative ay yung without separation. Hindi ito pwedeng paghiwalayin. Hindi pwedeng hiwalayin yung pagiging tao niya at pagiging Diyos niya, na parang may heresy dito na lalabanan, na parang distinct yung personhood ni Christ sa pagiging tao niya at pagiging Diyos niya. Kaya parang may dalawang Christ yung dito sa without separation na dinedenay ng Chalcedonian Creed. So ito ay real organic union, totoong union ng divine at ng human sa iisang person ni Christ. So tingnan natin briefly yung mga heresies. Actually dalawa lang dapat to eh. Nilagyan ko lang ng pangatlo. Kasi itong pangatlo, confusion talaga siya sa hypostatic union. Pero kapag hinukay mo siya, basically, denial din siya ng humanity at denial siya ng divinity ni Christ. So, again, ito yung mga Christological heresies. Kapag dininay mo yung totoong pagkatao ni Jesus, heretical yan. Tapos kapag dininay yung totoong pagka-Diyos ni Jesus, yun din ay heretical. So, tingnan natin lang sila. Tunghayan lang natin sila isa-isa. So, una, ang pinatutungkulan ng Docetism, ito ay nagtuturo na yung humanity ni Christ ay hindi totoong humanity. Ito, dito papasok yung heresy ng Gnosticism. Pinasukan ito ng mga Gnostic ideas kung saan ang nangyari ay tinatanggi na good ang physical. Kaya naman, ang naging interpretation nila ng incarnation ay illusion lang yan. Mukhang tao lang si Jesus. Pero hindi siya totoong naging tao. So, ayaw nilang paniwalaan na naging tao si Jesus kasi sa pag-isipan nila, yung physical, material things, yan ay masama in and of itself. Masama ito sa sarili niya, masama ito sa nature niya mismo. Kaya hindi nila matanggap na naging tao si Jesus. Kaya daw, illusion lang. Yan yung dinedenay ni John sa 1 John, na may mga nagde-deny na nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Apollinarianism naman, nagkiklaim naman nito na yung divine logos, excuse me, yung divine logos, the word, ay siya yung, pwede natin isipin, sumapi siya sa physical body ng ni Christ. So, parang walang kaluluwa yung katawan, yung kaluluwa yun yung divine logos. Ganun nila iniisip ito. So, ibig sabihin, ang Apollinarianism ay naniniwala na walang totoong kaluluwa si Jesus. Walang totoong kaluluwa si Jesus. Siya ay ang pumalit doon sa pangtaong kaluluwa ay yung pang-Diyos na logos. So, ibig sabihin, denial din yan ng true humanity. Kasi ang pagiging human natin ay hindi kumpleto kung walang kaluluwa. Hindi ka lang katawan. Kaluluwa ka rin. Hindi ka lang kaluluwa. Katawan ka rin. Yan yung ang pagiging tao ay katawan at kaluluwa. Kaya 'di ba sabi sa James, yung death, sobrang sama ng death, napakasama ng kamatayan kasi pinaghihiwalay nito yung katawan at kaluluwa. Nakinreate ng Diyos ng magkasama. Nung creation ng Diyos ng tao, kinuha niya alabok, hiningahan niya. Yung alabok, hindi pa tao yon. Naging tao lang yon nung hiningahan na ng Diyos. At nung hiningahan ng Diyos ay katawan at kaluluwa na mismo. Ganon din sa conception. Naniniwala tayo na person na upon conception, tao na yun, kinunceive pa lang. Ganon, napakaliit pa lang. Tao na yun, totoong tao na yun. May kaluluwa na siya. So, itong Apollinarianism, dinedenay niya na may totoong kaluluwa kapag, di ba, pag mga ino-objectify yung kapwa-tao. So, parang hindi mo tinatratong tao na para ba siyang walang kaluluwa. Kaya hindi tayo pwedeng mag-objectify ng kapwa natin tao. Ganun yung nangyari sa Apollinarianism. Katawan lang,
divine logos yung nasa loob niya. So, ganun din sa denial naman ng totoong deity, divinity ni Christ, ito yung pinakasikat, Arianism. Ito yung nagko-confess na there was a time when he was not. May panahon kung saan hindi pa nag-exist si Jesus. Hindi pa nag-exist yung Son. So, ang sinasabi ng Arianism, si Jesus ang pinakamataas sa lahat ng creation. Pinakamataas sa lahat ng creation. So, ang equivalent niyan sa panahon natin ay Jehovah's Witness. Hindi sila naniniwala na Diyos si Jesus sa pinakataas. Pero nilikha pa rin. Ganon din ang Iglesia ni Cristo, ni Manalo. Si Jesus ay hindi Diyos, pero siyang pinakamataas na created being. Yan yung mga oneness, mga naniniwala sa Unitarianism. Para sa kanila, si Jesus ang pinakamataas, pero hindi siya Diyos. May napanood pa nga akong debate ni James White. Ang ka-debate niya yung mga Unitarian. Ang tanong ni James White sa kanila, paano nyo i-explain na wini-worship si Jesus sa Revelation? Wini-worship siya. Ang sabi ng Unitarian, kung sabi ng Diyos na i-worship ang hindi Diyos, kasi para sa kanila hindi Diyos si Jesus eh. So kung para sa Diyos, inutos niya na i-worship si Jesus na hindi Diyos, susundin namin siya. So ganun nila iniintindi yung mga ganong passages. So very blinding, ano? So ayan yung Arianism, nagsimula yan before. Ang Son ay hindi co-eternal, co-substantial with the Father. Ang adoptionism naman, ito naman naniniwala na totoong tao lang si Jesus nung pinanganak siya. Tao lang talaga siya. Pero nag-ascend siya. Kumaga inadopt siya ng Ama. Nagkaroon siya ng special status ng pagiging adopted ng Ama. Kaya tinawag na siyang anak ng Diyos, pero may different adoptionism rin kung saan nagdi-disagree sila kung kailan inadopt ng Ama si Jesus. May mga nagsasabi sa baptism, binaptize si Jesus, naging Son of God na daw siya. Yung ibang nagsasabi, resurrection, nung nag-resurrect si Jesus, saka siya naging Son of God. Sabi naman ng iba ay ascension, yung nag-ascend na siya sa Ama, after resurrection, saka siya naging Son of God. So ito, nagde-deny din to ng pagiging Diyos ni Jesus. Sinasabi nila na tao lang siya, pero inangat ng Diyos some other time sa kanyang buhay. Yung Ebionism naman, naniniwala blankly na siya ay prophet lang at hindi divine. Prophet lang siya at hindi divine. May natutunugan ba kayong ganyan? Di ba? Yan yung pananaw ng mga Muslim. Yan, sa religion ng Islam. Siya ay prophet lang. Itong sa mga hypostatic union confusion naman, for example, ang Nestorianism. Yung Nestorianism, mahirap siya i-categorize kung dine-deny niya ba ay humanity o deity. Kasi naniniwala ito na may dalawang nag-exist si Christ bilang dalawang nature. Kung hindi siya nag-act as God man, parang nag-act siya differently sa kanyang pagkatao, differently sa kanyang pagka-Diyos. Kung wala siyang consciousness na siya ay Diyos, at yung pagka-Diyos niya ay walang sense ng consciousness ng pagiging tao, loosely united yung sa Nestorianism. Yung monophysitism naman, o may branch na tinatawag na Eutychianism, yung monophysitism, naniniwala isa lang daw yung nature ni Christ after ng incarnation. Kumbaga na-absorb yung humanity niya sa kanyang divinity. Ang example nila dito ay wine sa tubig. So, sa dagat, kapag nilagyan mo daw ng isang patak ng wine, wala na yung wine. Na-absorb na yung wine sa dagat.
Ganun ang interpretation nila sa incarnation. Totoong may humanity si Jesus, pero dahil limited lang yun, at yun ay hindi niya kayang i-contain yung divinity, ang na-contain ng divinity ay yung kanyang humanity. So, na-absorb na, nag-merge na ang humanity at divinity ng Panginoong Jesus. Yun ang hindi totoo. Dahil ang pinaniniwalaan natin according to Chalcedon, according to how we read the Bible, ay maintained ang pagiging tao at pagiging Diyos ng Panginoong Jesus without mixture, ano yung sinabi ng Chalcedon? Without confusion, without change, without division, without separation. And lastly, ito lang yung pinag-aralan namin kahapon sa Bible class, yung kenoticism. Nakabase ito sa Philippians. Saan na yung ano ko? At pala, presentation. Ayan. Sige, pakita ko rin ito. Yung kenoticism naman, very recent siya. Ang naging problem dito or naging issue ay yung Philippians chapter 2 verses 5 hanggang 7. Pero yung verse 7 lang talaga ang pinag-uusapan dito. So, basahin natin Philippians 2. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking a form of a servant, by being born in the likeness of men. So, ang pinag-uusapan dito sa kenoticism, ano yung in-empty ni Christ? Kasi dito sa text, wala siyang direct object. Walang nakalagay, but emptied himself of, ano yung in-empty niya? Kahit walang direct object yung text, yun yung tinatanong, yun yung controversy. Ano yung in-empty niya? Kahit wala naman dito. Kaya may mga nag-supply ng answers at yun ay maituturing natin na false teaching, na maling katuruan, error iyon. May mga nagsabi na ang Panginoong Jesus daw ay pinigilan niya yung pagka-Diyos niya, may nabawa sa pagka-Diyos niya. So yun yung ontological kenoticism, talagang nawala yung pagka-Diyos niya. Yung functional kenoticism naman, naniniwala na pinigilan ni Jesus yung pagka-Diyos niya. Asa na yan? Meron pang isa dito na si Roger Olsen. Ayan, dito nagsimula yung kenoticism kay Gottfried Thomasius. Dahil sabi niya, meron daw relative attributes yung Diyos, may essential attributes yung Diyos. Meron daw ng mga attributes ang Diyos na hindi niya kailangan para tawagin Diyos, pero may mga attributes daw na kailangan para tawagin siyang Diyos. So yung mga relative attributes, yan yung nabawas, yan yung natanggal, o yan yung napigilan nung nag-incarnate si Christ. Ito si Roger Olsen, sabi niya, nirestrict daw ng anak ng Diyos voluntarily yung kanyang attributes of glory and power. Pinigilan niya daw yung pagka-Diyos niya habang siya'y nagkatawang tao. Ang illustration niya dyan ay tulog. Sabi niya daw, pag tulog tayo, tayo pa rin naman yun. Hindi naman nagbago yung lakas natin, hindi na bago yung kaalaman natin. Pero ang pinagbago ay yung consciousness natin doon sa status natin. Ganun niya binabanggit yung functional kenoticism. He defended itong kenotic Christology. So, may mga nagsasabi din na yung in-empty ni Jesus ay yung kanyang mga divine powers para mag-relate siya sa Holy Spirit. So, pero hindi tayo naniniwala dyan dahil na de-define ito yung mga basic Orthodox Christian truth, katulad ng totoong pagka-Diyos ni Jesus, hindi pwede mabawasan yung pagka-Diyos ng Diyos ni Jesus. So, against din yan sa doctrine ng Trinity, kasi ang sinasabi ng doctrine ng Trinity, bawat persons ng Diyos ay nagsasubsist doon sa essence or sa deity, doon sa Godhead, yung sa essence ng pagiging Diyos. At kung may nabawa sa pagka-Diyos ni Jesus, apektado yung Trinity. At hindi pwede mangyari yon.
Ganon din yung permanence, incarnation. Jesus is forever God and man. So, ang tinuturo ng Philippians chapter 2, verse 5 to 7, ay yung emptying dito ay hindi sa pamamagitan ng may nabawa sa kanya, kung hindi merong inassume yung Diyos anak. Ang sabi sa text, but emptied himself by taking. In-empty daw ni Jesus, he made himself of no reputation, emptying, paano? By taking, not by subtracting. By taking the form of a servant, being born in the likeness of men. Yung form of a servant, ang ibig sabihin, pagiging tao. Kaya may descriptive pa na being born in the likeness of men. Kaya ibig sabihin, walang nabawa sa pagka-Diyos ni Jesus. Walang pinigilan sa pagka-Diyos ni Jesus. Nanatili siyang totoong Diyos. Hindi siya tumigil sa pagiging Diyos nung naging embryo siya, naging zygote siya, naging infant siya. Yan ang tinuturo ng scripture. Habang siya ay totoong Diyos, nananatiling pagka-Diyos, siya ay nagkatawang tao, yung person niya. Kaya ang iisang Jesus, ang iisang Logos ay merong dalawang kalikasan. Habang pinanatili niya lahat ng bagay, habang soberano siya, habang makapangyarihan siya, siya rin ay totoong tao na merong mga limitasyon sa pagiging tao niya. Walang mixture, hindi yan naghalo. Walang nabawa sa divinity, walang binawa sa humanity. So paradoxically, in-empty ni Christ yung sarili niya by taking something to himself. Kaya yung kenosis, yung emptying na yun, ay incarnation mismo. Ito ang orthodox na definition natin pag pinag-usapan ang emptying ng Panginoong Jesus dito. So, ayan, sabi ni Gregory of Nazianzus, remaining what he was, he became what he was not. Habang nananatili siya sa pagka-Diyos, meron siyang inassume na hindi siya dati. Hindi siya tao dati. Siya ay naging tao. What he was, he remained. What he was not, he assumed. So, yun yung mga heresies. And then, tapusin natin ito dun sa mga kailangan nating magkaroon pa rin ng wonder, ng mystery ng incarnation. Dahil ito ay totoo hindi natin kaya intindihin, totoo hindi natin kayang maabot ng mga creaturely minds natin. Sabi nga ni Stephen Charnock sa kanyang works, what a wonder that two natures infinitely distant, more intimately united than anything in the world. Grabe, ibang-ibang Diyos sa tao. May creator-creature distinction. Ang Diyos ay hindi tao at ang tao hindi Diyos. Pero sabi ni Charnock, yung napaka-infinite distance, pero intimately united. Bakit? Because a person ni Christ. That the same person should have both glory and grief, infinite joy in the deity, inexpressible sorrow in the humanity, that God upon the throne should be an infant in a cradle, that the thundering creator will be a weeping babe in a suffering man. The incarnation astonishes men upon earth, and angels in heaven. Kaya, kapipreach ko lang nung umaga kahapon sa church, nung pagkanta ng mga angels, kumanta yung mga angels, pabulala sila doon sa incarnation, sa birth ni Christ nung in-announce yun sa mga shepherds. At isipin nyo na lang kung paano na mind blown yung mga anghel. Mga sinless, sobrang tatalino ng mga anghel. Wala silang kasalanan. Yung mental capacities ng mga anghel, wala tayong binatbat sa kanila, sa mental thinking capacities nila. Wala silang kasalanan, wala silang noetic effect ng sin. Tapos maging sila, hindi sila makapaniwala na yung Diyos na sinasamba nila ay biglang sinilang na sanggol sa sabsaban. Yun yung pinapapuntahan. Yun yung kaya
bumukas yung langit, ando yung heavenly host, yung army ng angels, at anong ginagawa nila? Tuwang-tuwa sila. Sila ay umaawit na pinupuri nila yung Panginoon. Talagang rejoicing yung mga angels. Bakit? Dalawa. Dahil sa how ng incarnation at sa why ng incarnation. Hindi nila maisip, paano nangyari to? Yung Panginoon, hindi creation, naging creation. Hindi nila mag-grasp. Maging yung mga angels ay mind-blown dito sa usapin ng incarnation. Pero ganun din sa why. Na nakita nila yung kabutihan, karunungan at kapangyarihan ng Diyos, na ito yung naisip niyang paraan para iligtas yung mga makasalanan. Walang ibang makakaisip nun na maliligtas yung makasalanan sa pamamagitan ng anak ng Diyos, sa pamamagitan ng logos na magkakatawang tao. Sabi nga ni Mark Jones din sa isang libro niya na example lang, nung nag-fall si Adam and Eve sa sin, example lang, ginather niya lahat ng creation, tapos sinabi niya, mag-isip kayo kung paano maliligtas itong mga human sinners. Sabi ni Mark Jones, kahit 1,000,000 taon pa, hindi maiisip ng mga creatures kung paano maliligtas ang makasalanan sa dilema na yon. Pero sabi ni Mark Jones, pero kung sakali lang may makaisip, kung sakali lang na may makaisip sa brainstorming ng lahat ng anghel, ng mga tao, sa brainstorming ng mga creatures kung paano maliligtas ang makasalanan, kung sakali lang na may makaisip netong paraan na to, sinong maglalakas loob? Sino maglalakas loob na magsabi, Panginoon, naisip namin yung anak mo, yung second person ng Trinity po, magkakatawang tao po siya. Ipagbubuntis po siya. Magiging sanggol po siya sa kahinaan. Tapos, namumuhay po siya ng tapat, dapat sundin niya po lahat ng batas. Tapos, dapat po mamatay siya sa pinaka mababang kalagayan na dapat nararapat dun sa makasalanan. Sabi ni Mark Jones, sino maglalakas loob? Sino pwede magsabi nun? Wala. Kaya ito yung kinamamanghaan natin sa hypostatic union. Yung una, how did it happen? We cannot understand. And why did it happen? Ang Diyos mismo nag-isip ng paraan. Paraan to. Ang paraan yung incarnation para sa crucifixion. Ang purpose ng incarnation ay crucifixion. At ang glorification later on. Kaya, wonder is a mystery. Tapos sabi rin sabi ni Bavinck sa kanyang dogmatics, it is completely incomprehensible to us how God can reveal himself to some extent, make himself known in created beings. Eternity and time, immensity and space, infinity and finite, immutability and change, being in becoming, the all as it were, in that which is nothing. This mystery cannot be comprehended. It can only be gratefully acknowledged. But mystery and self-contradiction are not synonymous. Mystery and incarnation, pero hindi ito illogical. Hindi ito contradiction. Ito ay kamangha-mangha sa atin na misteryo na somehow kaya nating maintindihan ng kapiraso, pero sa kabuuan nito walang hanggan nating pag-aaralan. Walang hanggan nating sasaliksikin at walang hanggan na may kasiyahan nating matututunan. So while the hypostatic union cannot be fully comprehended, it should lead to worship and wonder. Na tayo ay dapat na sumamba at mamangha sa ating Panginoon. So dito tayo nagtatapos sa time check 10:02. Ayan. So again, hindi ko muna sinama ko before sa Bible class yung communication of properties. Pero nung naalala ko yung difference ng communication of properties ng Lutheran saka sa Reformed, bala ko siyang i-discuss next Monday.
So next Monday, hindi na kinoticism yung baka yung communication of properties, yung iba pang aspects ng hypostatic union, baka pwede natin i-discuss yun. So dito po nagtatapos yung lecture natin. Punta tayo sa discussion.